Maaari na po magsiupo ang lahat. Silaw, Alan Sibyangay, at Commanders Joey Plan at Akademya Militar sa Bansa o Philippine Military Academy. Ang PMMA ay isang institusyon sa pamataasang edukasyon sa larangan ng pamahalaan. Ang mga akademya rito ay kinapirang midshipmen at ang mga nagtatapos mula rito ay nakukomisyon bilang NC sa lampersa ng Philippine Navy. Ang kalupad ng ating mga kawal ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Jeffrey Mamuya, laging nakahandang maglingkod ng Philippine Army sa iba't ibang pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritorya. Sinusulong ang kaalaman sa pamamagitan ng Armed Military Sea Patrol System at inihahangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Bitiin itong maging world-class, multi-ready at cross-domain capable sa taong 2014. Narito ang kalupad ng mga kawal ng Philippine Navy sa pamumuno ni Commander George Ciscar. Ang Philippine Navy ang siyang namumunang tagapagtanggol at tagapangalaga ng ating nasa sa upang dagat. Nagsasagawa ng mercy missions, rescue fleet operations sa panahon ng kalamidad at kabilang na rin ang pangangalaga sa yamang dagat at kapaligiran nito. Nasa ating harapan ang tulungan ng mga kawal ng Philippine Air Force na pinuhunan ni Lieutenant Colonel Joshua Sibulan III. Sila ang pinagbilang mga Piedra Pampanga, tagapantay ng ating himpapawid, sumusuporta para sa tactical air support at pagdating para sa mga tauhan at kagamitan ng ating sandatahang lakas. Ang pangalawang brigada sa kasuot ng Battle Dress Fire ay inuuo ng Special Operations Forces sa pamumuno ni Commodore Juan Stephen Logoma. Ang kanyang kalupunan Lieutenant Colonel Sergio Lucy, Mr. Lawrence Amastar, Felipe Montenegro, Alvin Aurel, at Reynaldo Zamora. Narito po ang kalupad ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Delmore Manales. Sila po ang mga individual na nakaangat ng kasanayan at sinusunod ng operasyon tulad ng small unit operations mula reconnaissance, intelligence, demolitions, and jungle warfare at conventional operations command force reconnaissance group at Philippine Marine Corps sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Melchor Juan Saludo. Sinalay ang mga unit nito sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapaguping, lupa at ere. Ang pagkakaroon ng Special Operations Forces mula naman sa Philippine Air Force, ang Special Operations Wing o SPAO na pinapunuan ni Lieutenant Colonel Delmore. Nakakuha ng SPAO sa mga operasyon na special upang maipagtanggol ng mga base at instalasyon ng Air Force at magsasatuhan iba pang mga unang lablab operasyon. Susunod po, ang mga nagpapagpapalit ng batas na nagpapaligid ng kapayapaan sa isan at nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Hangarin ng ating pamansang Prusiya ng Pilipinas sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor Mabagay Jr. at Lieutenant General Joe Libisa. Narito po ang mga kadete naman sa pinakahanggan ng mga kadete ito ang mamulong sa hinaharap ng nananalig ang paglilingkod, karangalan at justisya, gayun bilang mga Diyos responsable at respectful special action force na mga nagpapalay ng ng pulisan sa lahat ng iwanan kung may pamasa at internasyonal na komunikasyon sa larangan ng kontra-terorismo, kontra-insurgensya, hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue at iba pang special operation. Nandiyan din po ang PNP Aviation Security Group, isang special operations unit sa pamumuno ni Police Captain Ernesto Ramos Jr. Kabilang ng Guardians of the Highway. Narito rin ang PNP Search and Rescue, Risk Management. Sinusulong ng ating kapulisan ng pangarapin ng misyon na maging isang ahensya ng mga lingkod bayan na may kakayanan siya sa pakikipagtulungan sa mga komunidad tungo sa pagkatahon ng tahimik, maayos at ligtas na kalibutan upang pambahayan at pagkanapan. Ang ibang lahi tagapangalaga at tagapagtaguloy ng kaligtasan at kalinisan at seguridad sa ating kalibutan at yamang dagat, ang Philippine Coast Guard na pinamumunuan ni Coast Guard Commodore Eduardo de Luna Jr. Ang kanyang kalipunan, Coast Guard Captain Sector Rafi Michael Adal Oliver Canseco, Coast Guard Commanders Alberto Pere, Alexander Cruz at Richard Pura. Ang unang batalyon ay nasa pamumuno ni Coast Guard of Philippine Coast Guard Law, ang PCG bilang
Management and Technology. Binuhos sa pamagitan ng Republic Act 6975 na nasa ilalim ng Department ng ito ay nasa pamuno ni Jail Chief Superintendent Arnel Peralta. Ang kanyang kalpunan, Jail Senior Superintendent Jonathan Lavapie, Lorenzo Reyes, Severino Quinta, Ronaldo Seno, Ambrosio Amulan, Jose Gemelo Taol, at Romelito Bobadilla. Ang sumusunod na Jail Superintendent Erwin Reyes. Bahagi ng mandato nito ang pagkontrol na pang-administratibo at sa distrito at munisipal sa buong bansa. Ang unang pinagtutunan ng pansin nito na panghaingatan at inigaw ang mga taong inabuhi ang deprived of liberty o DEs na naakusahan sa korte. Mga pansamantalang nakatitingin habang umpusa ng investigasyon, mga nangyayari sa pinal na hatol at maging mga nakatulan o nasa inflation na. Narito naman po ang ating mga kawain ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ang kanyang kalpunan, Agents Arnold Fiel Navarro, Matt Joffrey Ayala, Kevin Codamon at Roy Castillo. Lagyan din po ang kayo Santiago Jr., Gregorio Galit at Raymond Pagnicawan. Pinakatawa ng mga profesional at magpapagpapag ng batas laban sa legal na droga. Ang Philippine Drug Enforcement Agency ay nagsisilbing tagapagtanggol ng bansa. Doon ka o Pidea ay namumuna sa pagpapagpapag ng operensya dahil ang mapalimas ng tao sa droga. Mga kalulong mula sa kanila at mga natin ang manapit pa niya ang riyan ng ating sangatahang lakas, ang pamansang pulisya ang tanong may bahay ng Pilipinas. Kasama ng technology at Philippine Drug Enforcement Agency na maaasahan mapaanong larangan saan man at kailanman. Sila ang ating mga kagaway upang mapanatili ang kagusan, katiwasihan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa isang matatag na kinabukasan ng ating bagong Pilipinas. Sa pagsilang ng ating republika, mga makasaysayan ng mga kaganapan